Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito ulit tayo sa loob ng aking mini greenhouse. Ayan, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga hitsura dito banda. Ayan. And naglinis ako ng konti, nagbunot ako ng damo dyan sa gilid. Ayan, tinanggal ko yung mga damo-damo. Tapos dito yung mga nakaharang dito ng mga succulents na nakalagay sa tray ay nilipat ko muna doon sa aking bahay ng aking kamatis. So ayan na lang yung natira. Tapos dito din nagtanggal din ako ng mga damo. Ayan, kung nakita niyo wala na siyang damo-damo. Nung nakaraan ang daming damo diyan, nagiging jungle na. Tapos sinilong ko muna yung aking Purple Delight. Ayan, yung nagginawa kong Rain or Shine na Purple Delight, nilagay ko muna diyan sa gilid para hindi na siya mabasa kasi meron na naman kaming bagyo ulit. So, madalas kami nagkakaroon ng ulan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natuyo yung lupa. Ayan, basa pa rin yung lupa. Tapos, yung pinaulanan ko naman ngayon, ang pinalit ko kay Purple Delight na pinaulanan, ay yung aking Merinay. Ayan, Merinay yan. Tapos, yung Ghosty ko rin. Ayan. So, sinilong ko muna ang aking Purple Delight. Ayan. So, dito muna tayo. Ayan. Ako dito, nagtanggal ako ng mga nabulok na mga dahon kasi ang daming nabubulok na dahon guys. Tapos ang daming snail, kinakain ng snail yung mga nabulok na dahon. Siguro paborito nila yon. And yung mga litisya ko dito na ang kapal na sana, ayan. Ito na lang yung natira na litisya ko. Tapos dito tayo, umpisa tayo dito. Ganito yung mga tinanggal ko na dahon. Ayan yung nangitim. Mga mushy leaves yan guys. Dahil na overwater, ayan, nabulok yung mga dahon. Tapos ito, maganda pa rin siya tingnan. Hanggang ngayon, itong aking mga jelly beans, ayan. Maganda pa rin siya tingnan. Kaya lang, unti-unti nang nanglalagas yung mga dahon niya dahil nga napasobra na sa tubig. Ayan, kung nakita ninyo yung mga dahon sa ayan, merong nang lalagas doon sa ilalim. Ayan, nangitim yung mga dahon dahil na overwater na siya. Dahil hanggang ngayon guys, basa pa rin dito sa gilid. Ayan hindi pa rin siya natuyo. Kaya patuloy pa rin na nagkakaroon sila ng mga mushy leaves dahil nga basa. Tapos ito, tingnan ninyo kapag na overwater siya, unti-unti siyang nagkaka-mushy yung dahon. Ayan diba, overwater yan. Tapos kapag okay lang siya, dito sa gilid, tingnan ninyo sa gilid, hindi basa dito banda, kaya yung dahon niya dito maganda. Itong na overwater dito banda, yan, itong basa, hanggang dito yung basa, dito basa dito, ito naman tuyo. So tingnan ninyo, mga nabulok na yung mga dahon. Yan, ito yung palatandaan na overwater. Ayan diba, nangitim yung mga dahon. Ayan yung magiging resulta. Tapos ito, tingnan niyo ang ating rejoice na malaki na sana. Ayan, kinain ng snail. Ito yung paborito ng snail. Tingnan niyo, mayroong pinagkainan ng snail. Yan diba, itong nabulok na dahon kinakain ng snail. Yan. Yan guys. Yan paborito yan ng mga snail, kainin. Yan. Ayan, nabulok na yung ating rejoice dito. Sayang, ang laki na sana, diba? So, meron pa tayong pwedeng i-save. Yung mga ganitong dahon, ayan, kung nakita ninyo, hindi naman nangitim yung dulo, pwede yang i-save. Ilagay ninyo sa gilid na hindi siya ma-direct sa sunlight. Tapos, antayin nyo na lang siyang maglabas ng bagong baby. Pero pag ganito na dahon, hindi na pwede kasi nabulok na yung dito sa dulo. Ayan. So, itapon na siya. So, ayan guys. Ayan tingnan niyo yung rosette, hindi na balance. Pero yung stem ay okay naman, puti pa rin. Kapag nangitim yung stem, ibig sabihin buong halaman ay hindi na pwede. And yung ating Monroe dito, ayan ito rin ating Monroe dito. Malaki na sana siya, kaya lang
Tingnan ninyo guys. Tabi muna natin. Ang bilis man lagas oh. Itong dahon na to. Ang bilis man lagas. Ayan. Kasi napaka-crunchy ng dahon. Nasobra siya sa tubig. Kaya crunchy yung dahon. Masagi mo lang siya. Ayan. Manlagas na yung dahon. Dahil sa sobrang crunchy. Tapos ang ating munro dito ay meron na din siyang, ayan, kung nakita ninyo. Ayan, pero okay pa naman siya. Ayan, matigas yung dahon niya. Yung nagmashi na dahon ay isa lang. Tapos ang ating snow bunny, ayan ang ating snow bunny. Tapos ang katabi niya ay si Peach Boy. Ito ay Peach Boy. Tapos ang ating two heads na Rejoice, ayan, tingnan ninyo, namuti na yung gitna. So, ibig sabihin yan, ang stem niya ay nabulok na rin. So, kailangan nating tanggalin. Ayan. So, ito, meron pa kayong pwedeng isave pag ganito. Ayan, oh, pati itong dahon, ayan, tingnan ninyo. Di ba maganda? Yung dahon, puti pa rin. So, pwede ninyo itong i-propagate. Ayan. Pero pag itim na, wag nyo nang i-propagate kasi mabubulok rin yan lahat. Ayan, ito pwede. So, ayan, sayang. Imbis malaki na siya, nabulok na siya guys. Ayan, oh. Wala na. Totally damage. Ayan. So, kailangan na nating alisin. Yan, lagay muna natin sa labas. Yan, nandun muna sila. Oh, ayan. Nandyan muna. Kasi wala akong lagyanan. Tinabi ko muna yung ibang dahon para pwede nating i-propagate. Yan. So, yan guys, wala na. Bakante na siya dito banda. Tapos, ang ating prolifica, ayan. Makapal na si prolifica. Ayan, oh. Nagpipink to si prolifica guys kapag winter time. Tapos ito, tingnan ninyo oh. Yung bulaklak niya, hindi ko pa rin tinanggal kasi yung dahon niya sa ito, flower stalk, ay plano kong i-propagate. Kaya hinayaan ko muna. So pumapangit na rin sila. Itong aking dark bader. Tapos dito is mga Leticia. Ayan, tingnan ninyo guys oh. Ayan oh, nabulok na ang ating Leticia. Ang bilis niyang mabulok. Tapos yung mga tinanggal ko nandito. Ayan. Tapos kahit nakaano na sila, ayan oh, patuloy pa rin silang nagkakaroon ng mga mushy leaves. Ayan. Meron silang ugat, kaya lang yung mushy leaves ay hindi pa rin humuhupa dahil nga mataas yung humidity sa area. Dito sa amin, mataas yung humidity. Kaya ganyan. So, yung ating Christmas Eve dito, ayan, kung nakita ninyo, mushy leaves din. Nabulok na rin yung dahon, ng itim. Ayan, kung nakita ninyo, itim-itim. So, ganito yung hitsura kapag summer dito sa amin and hinayaan mo lang na basa and then mataas ang humidity. Napakadali nilang magkaroon ng mga sakit. Ayan. So, itong mga dry dito sa gilid, tingnan ninyo, 'di ba? Ang dahon ay maganda pa rin yung mga dito sa gilid, yung dry area. Ayan oh. Maganda yung dahon nila, 'di ba? Hindi sila nagkakaroon ng mushy leaves kasi dry yung dito banda. Dito lang yung mga maraming damage banda sa gilid kasi nga nabasa sila. So, ayan. Tapos itong ating takasago no okay na, ayan. Tinanggal ko na rin yung mga dito. Ang daming nabulok na dahon dito sa ilalim. Kaya tinanggal ko na. Tapos ang ating California Sunset, ito na lang yung naiwan. Tsaka itong malaki. Ayan oh. Yan na lang sila ang naiwan. Sana hindi siya matuluyan. Ating Purple Delight dyan. Namutla na siya.
Kasi napasubra na siya sa tubig and then kulang siya sa sunlight. Kaya namutla na ang ating purple delight dyan. Tapos yung mga tinusok ko dito na Ellen, tingnan ninyo. Marami akong tinusok dito na Ellen. Ito na lang yung natira. 3 na lang. Ito. Tapos ito. And then ito. Yan. Naglegi pa. Ayan. Natanggal na. Yan. Kinain na naman siya ng snail. Ayan. Mayroong isang baby. Ang ating malaking frill. So, ayan yung naging resulta guys. And then, ang ating topsy-turvy dito. Ayan, ang pangit na rin. Oh. Tingnan ninyo. Napaka-crowded na ng ating topsy-turvy. And then, ito. Ayan. Wala na siyang dahon sa baba. Ayan. Nakalbo na siya. Naglegi na siya guys. Tapos, ang ating ano dito sa gilid. Tingnan ninyo. Ang ating bronze. Nakalbo na rin siya. Yung mga dahon niya nagmashi and then ayan, naglagasan yung dahon. Ganyan yung resulta niya guys. Ayan, ang resulta sa overwater. Pero itong ating klabata dito, sa baba nakalbo, yung mga dahon niya, ayan oh, maraming dry na dahon sa baba. Pero yung ano niya sa dahon guys, wala siya masyadong itim-itim. Yan, di ba? So maganda pa rin siya tingnan sa ibabaw. Huwag lang tingnan sa ilalim kasi nakalbo na siya sa ilalim oh. Sa ibabaw na lang. Yan. Maganda ang ating clavata. Wala siya masyadong itim-itim. Napakakunti lang guys yung mga itim-itim. Ayan oh, yan lang. Hindi katulad last year na talagang kitang-kita yung mga itim-itim na dot sa dahon. Pero ito is, yan, maganda yung dahon niya. Tapos, ito, tingnan ninyo ang aking sabrim. Yan. Ang aking sabrim dito sa loob ng mini greenhouse. Malaki na sana siya guys, kaya lang etong dilaw na to, kung nakita ninyo itong dilaw, is ano to siya, yung sa sobrang init, hindi man siya na direct sa sunlight, kaya lang yung sobrang init sa lugar, nagiging dilaw yung dahon niya. Ayan. Tapos mayroon pang tumubo na ano, eto. Anong tawag sa inyo nito guys? Sa amin is alugbati. Ayan. May tumubo na alugbati dito sa loob. Yan. Napaka-late mo naman tumubo. Last year pa to. Yan. Matigas kasi yung buto ng alugbati, diba? Siguro ngayon lang siya na ano, nag-crack and then tumubo. Ayan. Tapos tingnan ninyo, mayroon siyang mga mushy leaves sa baba. Yan. Ito is mushy. Ayan. Ito mushy leaves. Pero ito is ano to siya, nasubra to sa init. Ayan, kaya nagiging dilaw yung gilid ng dahon niya. So kapag napasobra pa talaga siya sa init guys, lahat ng dahon niya magiging dilaw hanggang dito sa gitna. Yan. Itong ating musan, ayan oh. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. So, yan guys, yung ating mga ano dito. Ayan, ito dito banda sa aking Fred Ives. Kung nakita niyo maganda na yung ano, kitang-kita na yung lupa dyan. Natabunan yan ng mga nabulok na dahon. Ngayon medyo, ayan oh, kita na yung lupa. Para mas mabilis siyang mag-dry, tinanggal ko yung mga nabulok na dahon. Tapos itong ating ito is mga titubans yan. Sana hindi siya mamatay, sayang. Kasi ito na lang yata yung titubans ko na healthy. Yan, sana hindi siya mamatay. Medyo maselan kasi yung titubans sa summer. Yan, ang bilis niyang manlagas. Madali lang siyang i-propagate. Kaya lang, ang bilis niyang manglagas kapag summertime. Tapos ang aking mga Douglas Hunt yan sa gilid. Ayan. Diba? Mahaba yung dahon niya guys. At
ano na siya, namutla na siya kasi laging umuulan ngayon. So, ayan yung pinaka-latest dito guys sa aking mini greenhouse. Yung mga succulents natin na nakatanim direct sa ground. Nakalbo na yung mga, ayan, may mga parting nakalbo. So, talagang ganun. Ito nga pala guys, tingnan ninyo ang aking, raindrops. Ayan. So, stay strong dito sa gilid. Ayan, dahil hindi sila basa. Maganda pa rin sila. Yung mga nasa gilid na hindi basa. Pero dito, ayan, nakalbo na. So, palatandaan na wag nating i-overwater yung ating mga succulents, lalo na kapag summertime. Wag nating gawing rain or shine. Kasi ganito yung magiging resulta. Makakalbo. Sayang naman, di ba? Yan, nabubulok yung ating mga succulents. So, dahil laging umuulan, ngayon ay umuulan na naman. Yan. Tinanggal ko muna yung mga, dito, ayan. Tinanggal ko muna dito. So, nung nakaraan, pinakita ko sa inyo na nilagyan ko neto. Ayan. Tinanggal ko muna kasi sumobra na sa dilim para hindi sila maglegi. Kung sa bagay, hindi ko naman sila diniligan. Kapag diniligan ko sila, and then katulad ngayon is makulimlim, maglilegi to sila. Yan. So, iniwasan ko munang diligan sila para hindi sila maglegi dahil sunod-sunod yung makulimlim yung panahon namin. Walang init. Yan. So, yun lang guys yung natin. Yung ating latest update dito sa gilid ng aking mga succulents na nakatanim sa direct sa ground sa loob ng aking mini greenhouse. Ayan. Nakalbo na sila. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!